Ito si Nerissa, isang nurse. Ito naman si Ray, isang doktor. Kinasal sila sa Cebu noong December 6, 1986. Si Nerissa madaming pinagdaanan. Nakunan siya ng 6 na beses. Nagdaan sa 2 operasyon at sa isang mapanganib na panganganak. Pero sa kabila ng lahat, nagawa niyang maipanganak ang isang lalaki, si Ray Perez II o RJ sa New York noong July 20, 1992. Pero paano napunta sa New York si Nerissa? October 1988, nagsimula siya magtrabaho sa US. At ang naipon niya, pinambili niya ng kanilang bahay sa Mandaue, Cebu. Ginamit rin niya ang kanyang naipon pampagamot ng mga miscarriage niya. Naging resident siya February 1992. Sinamahan siya ni Ray sa US twice. Si Ray din na nag-alaga kay Nerissa nung buntis siya, pero hindi resident si Ray gaya ni Nerissa. Tourist visa lang ang hawak niya at wala siyang trabaho sa US. January 17, 1993, dumating ang mag-asawa at ang kanilang baby sa Cebu. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Nerissa sa US. Dito, nagbago ang lahat. Ayon kay Nerissa, dapat talaga babalik na sila ng US after 5 weeks. At lahat sila may round trip ticket. Pero si Ray kailangang magpaiwan. Dahil ang kanyang ina may sakit at kailangang alagaan. Nagpaiwan si Ray at ang baby. Pero si Ray iba ang istorya. Nag-agree daw sila na maninirahan na sa Pinas. Imbis na aasikasuhin niya lang yung mga natitirang affairs niya sa US, ang ginawa raw ni Nerissa, tinuloy yung kanyang trabaho. Umuwi si Nerissa ilang araw bago mag-first birthday si baby RJ. Pero hindi na in good terms ang mag-asawa. Unti-unti na nawawala ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa dahil sa kanilang away. Ayaw kasi ni Nerissa tumira malapit sa in-laws niya at mag-rely lang sa kakarampot na kita ni Ray na 5,000 pesos. Kaya si Nerissa tumira sa bahay ng parents niya. Ayaw ni Nerissa iwan si RJ sa asawa niya o sa in-laws, pero hindi binibigay ni Ray si RJ kay Nerissa. Umabot sa point na kahit yung paring nagkasal sa kanila na magitan, pero hindi talaga mapag-ayos ang mag-asawa. So nag-file ng petition for habeas corpus si Nerissa para sa custody ni RJ. Granted ng RTC Mandaue with a warning na kung itatakas ni Ray ang bata, i-issuehan siya ng warrant of arrest. Inapil ni Ray sa Court of Appeals. Ni-reverse ni CA. Ang best interest ng bata ayon kay CA ay sa tatay dahil una si Nerissa walang permanent na trabaho sa US. Hindi flexible ang oras ni Nerissa. 3 times siya nagto 12 hours in a week. Kaya hindi niya mababantayan si RJ. Samantalang si Ray, flexible ang schedule. Pagdating sa Supreme Court ang issue, kanino ba dapat mapunta si RJ? Kung naghiwalay ang mag-asawa, ang applicable law ay Article 213 of the Family Code. Ang Article 213 nagsasaad na kung may separation o hiwalayan ng mga magulang ng isang bata, ang parental authority ay nasa magulang na designated ng korte. Ang korte, i-consider lahat ng bagay, especially ang choice ng bata kung siya ay over 7 years old. Maliban na kung ang magulang na pinili ng batang over 7 years old ay unfit. Under the second paragraph, nakasaad na walang anak na under 7 years of age ang mahihiwalay sa kanyang ina. Maliban na lang kung may compelling reason o isang dahilan na mapipilitan ng korte para hindi ibigay sa ina ang bata. Ang separation na tinutukoy sa batas ay hindi kailangang legal separation kahit ang mag-asawa ay naghiwalay lang nang hindi dumaan sa proseso ng legal separation, pasok sa provision ng batas. Ang batang below 7 years old sa nanay, maliban na lang kung may compelling reason para hindi ibigay sa kanya. Ang salitang shall sa batas means mandatory yan. Ang provision na yan sa Family Code hango sa Article 363 of the Civil Code. Ang dahilan ng batas ayon sa Code Commission ay upang maiwasan ang trahedyang dulot sa isang ina kung siya'y pinagkaitan ng kanyang anak na nasa murang edad o tender age. Ang exception lamang ay kung may compelling reasons o yung mga rare cases kung saan ang puso ng isang ina ay hindi masasaktan. Kung ang ina nagkamali o nangalunya o nag-commit ng adultery, sapat na ang pagkakulong at hiwalayan bilang parusa niya.
Ang pinaka-importanting rason o purpose ng batas na yan is the basic need of the child for his mother's loving care. Sabi ng Supreme Court, ang mga compelling reason para mawala ng custody ang isang ina ay kung may neglect o kapabayaan, pag-abandona, kawalan ng trabaho at imoralidad, nakagawi ang paglalasing, pagkalulong, pangmamaltrato, insanity o sakit sa pag-iisip at di na alam ng ina kung ano ang ginagawa niya, at yung pagkakaroon ng communicable disease. Sa mga kasong may kaugnayan sa custody, ang palaging tinitignan ay yung best interest ng bata o yung bang considering the totality o lahat ng factors and condition ang yung pinaka the best para sa kaligtasan, proteksyon, seguridad ng isang bata para matulungan siyang mag-develop physically, psychologically, and emotionally. Tinitignan lahat ng factors. Sa kasong ito, pareho naman silang may kaya. Hindi na factor ang financial capacity. Sabi ng Court of Appeals, walang permanent na trabaho si Nerissa sa US. Ang isang registered nurse ay very in demand sa US. Hindi mahirap kay Nerissa maghanap ng trabaho. Sabi ng CA, 3 times a week, nagto 12-hour shift daw si Nerissa. So hindi niya kaya bantayan si RJ. Sagot ni Supreme Court, maraming working mothers na malayo sa tirahan pero nakakapag-raise pa rin ng family. Applying time management. Ikalawa, maraming nanay abroad na dinadala ang kanilang mga relative o magulang doon para may magbabantay sa bata habang wala sila. Ang iba doon, naglilib muna sa trabaho until such time na pwede nang dalhin sa daycare center ang mga bata. Yung pagdadala sa daycare ng mga bata, hindi yun nangangahulugan na hindi na siya mabuting ina. Dahil kahit sa kultura ng mga Pilipino, ang mga bata ay napapalaki ng mga yaya pero supervised ng mga nanay. At yung work schedule ni Nerissa na 3 times, 12 hours in a week, hindi naman permanent yan. Ang mga ospital ay nagpapalit naman ng shift. At dahil sa desire ni Nerissa na alagaan ng bata, pwede naman niya palitan yung shift niya para magkaroon siya ng time kay RJ. Saka hindi porkit nagtatrabaho siya sa US, mas pinapahalagahan na niya ang kanyang trabaho kaysa pamilya. Maraming dahilan kaya nag-a-abroad ang isang tao. Minsan gusto ng tao ng karagdagang kita para sa pamilya niya, kaya mag-abroad siya. In fact, si Nerissa nakapagpaayos ng bahay sa Mandawi. Dahil sa trabaho niya, hindi mahirap maisip kung gaano nakakadurog ng puso sa isang ina na matapos niyang ilang ulit makunan, and finally nang makabuo siya ng bata, kinuha sa kanya bago pa man ang bata mag 1-year-old. Therefore, in this case, ang custody ni RJ ay kay Nerissa. Nagustuhan niyo ba ang kwento na to? Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and support our Facebook page. See link on my bio.